Sarap mag-camping. Dito tayo pinatulog sa labas ni Mrs. eh. Layas daw kasi tayo ng layas. Tinanghali na tayo ng gising. Linggo po ngayon mga ka-riders. Ano bang magandang pag-usapan natin? Okay, siguro i-update ko kayo dito sa dalawang alaga natin. Kay Aerox at saka kay RFI. Ang bilis talaga ng panahon mga ka-riders. Akalain mo, 1 taon kalahati na sa akin itong si Aerox. And then si RFI naman, maglilimang taon na to sa June ngayong taon. Dito sa Aerox naman, ngayong pagpasok ng July na year 2025, pangalawang taon na sa akin ito. Siguro mga riders magbibigay lang ako ng mga ilang tip para ma-preserve natin o mapanatili natin yung kagwapuhan ng ating mga motorsiklo. Unang tip, syempre, yung paglilinis. Okay, may papakita ko sa inyo Ito ang ginagamit natin. Kaya ang kintab ni Aerox, katatapos lang nating paliguan ito eh. Siguro, pabayaan natin kasi nakakatamad maglinis ng motor kapag ulan ng ulan. So ito, may nakita ako sa Shopee ba o Lazada, itong Armor Wax RPL. Kaya lang, na-scam ako dito eh. Buy one take one daw, isa lang ang dumating. Pero alam nyo, very effective po siya. Ayan, no? Siguro pangatlong beses ko pa lang ito ginagamit. Ayan pa lang nababawas sa kanya. Ilan ba ito? 100 ml lang yan. Kahit siguro isa lang, solve na solve. Kasi kita nyo, konting patak lang dun sa ating foam. Okay, may kasama tong mga basahan saka yung yan, itong foam niya. Okay, pa nag-a-apply tayo ng yung ibang wax yun. Nalimutan, RPL ba yun? Ito, nilalagay natin. Then, pagka nalagay natin lahat, manipis lang mga riders susundan natin itong basahan na cotton. Yung walang kailangan yung malambot, hindi matalas para hindi gumasgas. Yun lang mga ka-riders. Kapag ang panahon na hindi nakisama, sana ganito lagi, maaraw. Para sulit yung ating ginamit na pampakintab. Kasi isang ulan lang to, tapos na kaagad ang maliligayang araw natin. Linis uli. Siguro yung pangalawang tip ko po, ito naman po mga riders mga sarili ko lang pong opinion. At kung meron ko yung mga ideas pa, sige share nyo lang po sa mga manonood natin. Comment lang po kayo. Okay, kagaya nga po ng nasabi ko. Kasi naging malaking lesson po sa akin yung paggalaw o pag-upgrade dito kay RFI. Okay, ito naman si RFI, di ba? 5 taon na sa akin. Kita nyo naman medyo na siya. Marami ng mga gas. And then, nakasama pa po yung talaga yung mga hindi tayo masatisfied sa kanyang looks, sa kanyang performance. Ginalaw natin. Kasi alam nyo, pag tayo ay nagbablog, naiengganyo tayo na upgrade kung ano mang papaayos, tapos ginagawa nating content, kaya yun nagsuffer si RFI. Pero alam nyo, kung hindi ko talaga ginalaw to, sa tingin ko baka halos pareho lang sila ng performance nitong si Aerox. Kasi alam nyo, yung unang maling ginawa ko dito, yung gilid talaga, may mga pinaano tayo dito ibang tawag doon, kalkal pulley ba yun? Pero okay pa naman siya, nagagamit ko po naman. Kaya yun, sa mga bago pa lang kukuha ng motorsiklo, pinakamaganda po talaga na mag-stay stock tayo. Pero kung meron ho kayong pang-upgrade at maraming pambili, no problem. Kayo na bahala kahit yung buong motor. I-upgrade nyo, ipalitan nyo na. Kaya yon, naging lesson learned na sa akin na hindi na natin ginalaw si Aerox. Alam nyo, sa loob ng 1 taon kalahati, kita nyo parang walang nabago sa kanya, di ba? Walang nagalaw. At hindi ho natin pinakilaman yung kanyang CVT kasi satisfied na po tayo sa kanyang performance. Although sa top speed niya, 110 hanggang siguro 115. Hindi ko po na-reach ang 120 rito, pero sabi ko nga ay hindi na importante yun. Kahit ma-reach nito ang 2,000 kilometers per hour wala rin naman tayong mapapala sa ganun. Baka madisgrasya pa tayo lalo sa public roads tayo nag-top speed. Yung ma-reach natin ng 100 at hindi naman natin laging
kailangan i-reach yun. Kung nagmamadali lang siguro, pero 80, alam nyo, napakabilis na po nun. And then syempre, yung maintenance ang pinaka-importante. Yung regular na pagpapa-change oil. Ako ho, monthly nagpapa-change oil tayo kasi almost 1,500 to 2,000 kilometers ang nagagamit natin o natatakbo natin sa loob ng isang buwan. Kaya tansyado ko na every month nagpapa-change oil po tayo. At hindi ho tayo pabago-bago ng pan-change oil. Dito ho sa ating Aerox, yung blue core na pang change oil, nalimutan ko lang yung kanyang brand, pero doon lang tayo bumibili mismo sa Yamaha. Then syempre yung gear oil alternate, pagka nakapagpa-change oil ka ngayon, sa susunod wag muna, then sa susunod ayun sabay mo na yung pagpapalit ng gear oil. Okay, yun po ang pinaka-importante, yung wag nating galawin yung kanyang CVT. Maganda naman ang performance niyan. Pero siyempre, yung pagpapalinis, gawin ho natin na regular. Ako, nagpalinis po ako ng CVT. Hindi ako nagkakamali. Every 5,000 kilometers sa takbo, ayan, pinapabuksan ko na yan. May naglilinis din sa atin sa Desmark Yamaha. Alam nyo, marami akong gustong ilagay dito, kagaya ng ginawa ko kay RFI. Kaya lang, alam nyo, nagbago na isip ko. Tignan nyo si RFI. Binalik ko rin sa dati niyang forma. Kasi di ba dati meron tong malaking windshield, malaking side mirror, then top box. Malaki rin, may bracket pa yan. Nilagyan ko pa rin yan ng crash guard. Pero bandang huli, inalis ko rin lahat kasi naramdaman ko mabigat siya. Nahihirapan tayo, lalo na't nakatigil. Kaya yan, ito, halos pareho na lang sila ng timbang ni Aerox. Pero syempre, tayong mga riders, hanggat nandyan si Shopee Lazada, napapasubo tayo eh. Kagaya po nito, hindi ako nasatisfied dun sa stock na side mirror niya kasi payat ang stem, mataas, medyo hindi siya bumabagay sa forma, di ba? So ito, may nakita tayo sa Shopee na ito. Siguro 700 ang kuha ko. Then, nagpalit tayo. Pero may ginawa po kong conversion kasi dito sa side mirror ko, mapapansin nyo, meron siyang additional na Allen bolt na ako nilagay. Kasi, yan, dito nakapwesto. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan, itong kanyang pinakatangkay, itong stem, dito yung nakadugsong. Ang problema, umiipit sa kamay natin, masakit. Tumatama dito sa kamay natin, lalo't meron ka pang gloves. Sikip niya, hindi komportable yung ating kamay. Kaya yun, gumawa tayo ng paraan. Ilalagyan lang natin ng dalawang flyball yan. Kaya, hindi naman siya awkward tingnan, di ba? And then, ito pa, dinagdag natin yung cellphone holder. Okay, tandaan nyo mga riders, pag bibili kayo ng cellphone holder, yung quality na. Kasi, pwede hong mahulog yung mga nabibili na siguro less to 100 plus ang presyo. Iwasan nyo na po yun at pwede malaglag. Buti ako nasalo ko yung sa akin, natanggal dito. May spring po yan dito sa loob, may tornilyo, tanggal. Pero to, 500 plus na tong bili ko dito. And then, siguro ang bili nyo yun ang kasama na meron na siyang system, may tangkay na rekta na dito sa kabitan ng side mirror. Kasi ito bukod pa po itong tube na lagay ng cellphone. Yan, nakaklam siya dito. Ito pa isa, para mabago naman ang kanyang looks. Bumili tayo ng malapad na visor. Ito, mura lang din to. Siguro, less 300 pesos to. Kasi kaya ito ang napili ko ho. Dito, nagagamit nating space pang singit pa kahit siguro basahan, mga hand gloves, sukat yan dyan sa loob. Mapapansin nyo, sa labas lang tayo nag-upgrade. Hindi natin pinakailaman talaga yung loob. So ito, yung kilay tint niya, siguro 1 taon na to, nabakbak agad Ayan, pili kayo siguro ng matitibay. Ayan tanggal-tanggal na siya. Siguro sa sobrang init, nadudurog siya, lumulutong. Pero maganda ho yan, guwapo niyan. Hindi naman ho bawal kasi sa labas siya. Ang masama, yung loob ang papalitan mo, yung ilaw, gagawin mo blue. Katulad ng mga ilang riders natin. Pati ba naman yung stoplight, taillights, ginagawang green, ginagawang blue. Mali po yun. Hindi po pwede yung ganun. May color coding po talaga lahat ng mga lighting system ng mga motorsiklo. Then ito pa isang dinagdag natin, pampaangas lang. Ewan nga, ano bang tawag dito? Winglet ba? Ayan to, mura lang to. Siguro wala pang 150. Isang paris na. And then, ano pa ba? Okay, dito sarap. Yun lang pong in-upgrade ko. Kita nyo sa upuan, stock pa rin. Hindi ko pinapaltan. Alam nyo, parang matalino yung mga pusa ko eh. Hindi nila kinakalmot eh. Si RFI lang po ang namutakti ng kalmot ng pusa. Kaya binili natin ng bumili tayo ng kanyang anti-pusa. Ito talaga, nahalata ako. Kahit iwanan ko ngayon, hindi nila kinakalmot. Siguro marunong sila tumingin ng brand, di ba? At nga pala mga riders, isa sa magandang
may bibigay ko pong tip yung sa pangangalaga natin sa ating mga motorsiklo. Wag ho natin kakalimutan yung motorcycle cover. Lagi tayong maglalagay, rain or shine, protected ang ating mga motorsiklo. Total, malalaki naman ang ating mga U-box. Ugaliin na natin magdala. Ayan, ito. Malaking bagay po ito. Unang-una, sa pusa. Hindi na nila mauupuan o makakarkal yan kapag meron nitong motorcycle cover. Maraming mura ho nito, pero pili ho kayo nung talagang pure na parang plastic. Kasi may mga nabibili po na tumatagos din. Parang may pagka-cotton siya. So mura lang to, mamili na lang po tayo. Saka yung malalaking size po kasi bitin po pag maliit ang kinuha nyo. Alam nyo, malaking tulong po yun. Kaya na-preserve natin yung kintab. Walang masyadong gasgas. Although nagasgas na ho to, isang linggo pa lang nabibili. Bumagsak po ito Buti nag-fade na yung mga gasgas niya. Nga pala, buti naalala ko. Itong heat guard niya, ito na po yung stock. Binalik natin yung stock kasi nung nagpalit tayo, nasira, natanggal. Nasaan ba yun? Sandali ha. Okay, ito. Kaya ingat ho tayo mga riders. Huwag tayong basta bili ng bili sa Shopee, Lazada or kahit sa aftermarket sa labas. Kasi yung gantong klase po, although maganda nga siya tignan, pero malutong po siya. Kita nyo dito sa kanyang kabitan ng bolt. Ayan, yung plastic niya natanggal. Siguro pwede pa naman magamit to. At naman, hindi naman siya nabasag Talagang dito lang lumaki yung butas nyo. Nabasag yung pinaka suotan ng kanyang bolt. Kaya yan, diskarte na lang kayo siguro kung bibili pa rin kayo, yung stock pa rin. Ayan, kasi kaya nito. Ayan, antibay po niyan, isang taon kalahati na rin to Kaya lang naman tayo nagpalit kasi ito nagasgasan yung kasama ko. Ayan, siguro na pagpaparking to na gasgas. And then ito, dagdag lang tayo ng shock cover. Ito problema naman dito, ayan, natutwist siya hindi siya nagpipix. Kaya kung gusto mong iporma ng paganyan, pag ginamit mo, ikot na yan. Pero ganda naman, removable siya. Kaya para paglilinisin. Bala ko sana magpalit ng shock na may baso, di ba? Para mas tumerno. Pero nag-iingat na nga tayo Unang-una magastos. And then pangalawa, baka hindi kasukat, di ba? Kaya para walang hassle, walang stress na mangyari, edi stay stock nga tayo. By the way mga riders, ito pa rin po yung Aerox 155 version 2. 2023 po natin to kinuha. Kita nyo naman, di ba? Parang hindi ako nagkamali sa pagpili ng kulay, di ba? Ang ganda ng black talaga. Di na natin pinalitan yung kanyang mga decals. At naman talaga siya Guwapo na Ganda yung color combination na ginamit sa kanya. Simple. Nga pala, ito yung pinaka-importante sa lahat. Sa loob ng isang taon kalahating paggamit, ito yung kanyang gulong. Performance niya. Okay, dito sa harap, wala tayong problema Makapal-kapal pa siya. Pero ang kalimitan pong napupudpud dito, itong gitnang bahagi. Kasi siyempre yan po yung nakalapat sa kalsada Itong sa side niya, makapal pa siya Kaya pag banking natin, although hindi naman ako marunong mag-banking, kaya hindi siya napupudpud, di ba? Pero nararamdaman ko parang bumaba na tayo, lumapat, lalo na dito sa likod. Ito malaki na ininipis at siyempre nandito ang pressure po talaga sa rear tire. Kita nyo, manipis na yung gitna niya. Ito yung ganto kalalim yung stock Pero pagdating dito, ayan, malapit. Ayan ang palatandaan pag pumantay na. Siguro bago magpasko, magpapalit na tayo. At ang kukunin ko pa rin yung stock na IRC tire. Ayoko na magpalit ng iba, kagaya po dito sa nangyari sa akin sa Rosie. Nag-try po ako ng mga ibang brand na medyo cheaper ang presyo. Kaya lang, isang taon lang ang performance talaga. Pudpud na agad. Kaya to siguro pang 3 palit ko na itong mga gulong na to. So dito, kita nyo naman ang IRC siguro 2 taon talaga performance. Kita nyo sa takbo ko na 1,500 to 2,000 kilometers sa loob ng isang buwan. And then isang taon kalahati ko na itong ginagamit kita nyo. Okay pa rin naman siya. Nararamdaman ko to na dumudulas pag napadaan tayo siguro sa mga mabubuhangin, maputik o malumot. At syempre talagang dudulas tayo doon. Pero siyempre iba pa rin yung makapalang gulong sa likuran. Hindi na rin tayo naglagay ng top box kasi unang-una mahal ang bracket. Nag-browse tayo. Ayoko naman kumuha nung parang tigwa 1.5. Hindi ko nagugustuhan, parang mababago ang forma May nakita ko, grab bar lang. Nasa 4,000. Mahal. Kasi alam nyo, pag may angkas tayo, ito mahirap po humawak din dito dumudulas to meron naman siyang hawakan, may pwesto yung kamay. Kaya lang, dapat talaga grab bar para matatag yung hawak natin.
Okay, break muna tayo kay Aerox at nagtatampo na si RFI natin. Marami akong papagawa dito eh. Pero ano pa naman to? Natakbo pa naman, okay pa. Dito ko lang dinadala sa paikot-ikot lang tayo sa Laguna. Kasi ang isang pinaka major na sira niya ngayon, ito, ayaw na niya mag-lock yung upuan. Nakakailang salpak na ako dyan eh. Nagawa na to eh, pero bumalik na naman. Hindi ko malak kung paano. Kita nyo, basag na siya. Pero hindi naman daw ito yun eh. Ewan ko hindi tayo marunong gumawa. Ayan, gamit lang tayong gamit. Sira na to, papagawa natin. And then pangalawa na major issues niya na nangyari sa akin ngayong pang 5 taon na sa akin ngayong June, kumupas na yung kanyang LCD. Hindi na natin makita yung kanyang mga indicator. Yun naman maganda rito sa RFI, combined analog and digital siya. Kaya ito kita ko pa rin naman yung kanyang speedometer at saka yung RPM niya. Yun lang, yung gas indicator niya talagang faded na. Kaya hindi ko alam kung may gas pa o wala na. Then wala na tayo nakikita sa digital dito. Talagang faded na. Nag-canvas tayo ng mga universal na instrument panel ngayon. Marami namang maganda sa Lazada. Pili na lang. Kaya lang, na-scammer talaga eh. Ang baba ng presyo pag i-buy out mo na or pag bibilhin mo na, biglang lumalaki. Dito pa isa pala. Ito naman, nagana pa yung ating ignition. Okay pa yan. Pero nagpaplano akong bumili nung merong kasama ng sticky. Diba? Para yun na lang gagamit ko. Ayoko na rin mag-rely sa remote eh. At maganda pa rin yung may susi. Diba? Meron din sa Lazada na nakita ko para dito talaga mismo. Yung sa version 5 niya, diba? Meron aftermarket na rin na ignition. So ang halaga siguro no, hindi ako nagkakamali, 3 to 4,000. Ayoko naman kasing pabayaan. Alam nyo yung mga ganong sira niya, pag pinatagal pa natin pwedeng manganak yun eh. Kaya ito, gagawin natin to. Isa na lang problema natin, isa na lang ang kulang. Siyempre budget. Nga pala ito, napansin ko sa Aerox. Kadalasan di ba yung Aerox natin na yan, nauga siya oh. Natural do to. Pero bakit naman ang Euromotor, di ba? Yung kaya tapos lang natin i-review, matatag yung kanyang air filter box. So nag-iisip ako ng paraan para tumatag to eh. Yan lang. Ewan ko kung paano. Wag na. Hindi naman siya kumakalas eh. Talaga lang muuga siya. Hindi nga pala kung napansin nyo dito sa ating Aerox, wala siyang utility hook, di ba? Pero dito ang lagayan nun eh. Nahirapan ako maglagay dito kasi ang nangyayari, sumasaya din dito. Kaya ito, buti nakaisip tayo ng paraan. May nabili tayong hook sa Lazada. Ayan, dito natin siya in-screw. Kaya matatag naman siya. Kaya okay lang at nagsabit tayo ng plastic. Hindi siya malalaglag. Then syempre, yung converter ng charger. Ayan, yung pang USB. Kasi yung power outlet po nitong Aerox ay bilog. Ayan, di ba? Para sa lighter yan eh. Kaya maganda ito. Wala tayong problema dito. Kahit tatlong cellphone sabay-sabay charge. Kaya lang syempre yung baterya natin pwedeng ano rin, maka-apekto sa baterya yung lagi tayo nag-charge. Pang emergency lang mga ka-riders, wag natin gawing regular dito nag-charge. Sa bahay tayo mag-charge pa rin. Pag talagang lowbat lang na emergency na takbo tayo, ayan, ito ang purpose po nun. Pero hindi talaga siya yung regular na dapat pagkargahan. And then obserbasyon ko lang sa kanyang fuel consumption. Sa manufacturer's claim, nasa ano raw, 40 to 45 kilometers per 1 liter ba? Pero alam nyo sa actual, dahil regular natin ginagamit, ang napansin ko lang, pag nagpa-full tank tayo, ang tipid niya sa gas. Pero pag halimbawang nakatakbo ka na siguro ng mga 80 kilometers, asahan nyo, ang bilis na niyang konsumo niya yung sa susunod na tatakbuhin mo. Parang 160 to 70 kilometers. Ano na kagad siya? Biblink na ng empty. Kung marami naman tayong panggas at may-ari ka ng gasolina, walang issue do, diba? Pero dito, sa performance po talaga, walang nabago. Hanga po ako sa kanyang power at torque. Ang lakas niya sa arangkada. Laging nauna pag galing sa pagka-stop. Pero sa dulo, bagay, hindi na tayo nagduduluhan eh. Yung ma-reach natin yung 80-90, wag na tayong maghihigit pa doon at delikado. Siguro pag libre, okay lang. Pero pag maraming kasabay, huwag tayo makipagkarera. Hanggang 70, 80, mabilis na yun eh. Laging ingat tayo mga riders. Okay, sa pagtatapos mga riders, meron akong isang malaking issue dito na pinuproblema sa Aerox natin. Okay dito ha, pag-i-start natin. Parang meron siyang ingay. Malakas na ingay to eh. Hindi ko matanggal-tanggal.
Pakinggan nyo ha mga riders ha. Saka na naman pupunta, araw-araw ka na layas ng layas. O, kita nyo? Diba? Nakakainis yung ingay na yan. Hindi ko matanggal-tanggal. Ito yung mag-i-start tayo ng Aerox. Okay, sige mga riders ha. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.